Lahat ng kwento ay mayroong rurok na nagbibigay ng pinakatampok at pinakamahalagang bahagi. Sa Panginoon, ito ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating noon ang ilang Pariseo at sinabi nila kay Jesus, "Umalis na kayo rito dahil gusto kayong ipapatay ni Herodes." Subalit sumagot siya, "Sabihin ninyo sa asong gubat na iyan na nagpapalayas pa ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling ng mga may sakit. Gayon din ang gagawin ko bukas at sa ikatlong araw ay tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinugo sa iyo. Ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw mo. Kaya't pababayaan ng lubusan ang iyong templo. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay climax. Mga kapatid, ang bawat kwento ay mayroong rurok, mayroong taluktok ng kwento. Ang bawat buhay, ang bawat karanasan natin, mayroong kanya-kanyang climax. No? Kaya kung mahilig kang manood ng pelikula, o kaya magbasa ng mga kwento, mahalagang ma-identify mo ano ba yung climax of the story. Ano ba yung pinakarurok ng kwento? Sapagkat ito yung pinakamahalaga. Minsan ito yung turning point ng kwento. At doon natin makikita yung pinakamahalagang lesson sa nasabing kwento o pelikula. Ito yung pinaka-exciting part. Mga kapatid, sa kwento at sa buhay ng ating Panginoong Hesus, meron ding climax sa Ebanghelyo. Sa kwento ng buhay ng ating Panginoon, sa plano ng kaligtasan. At yan ay ang pagpapakasakit, ang kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sapagkat kung hindi nabuhay ang ating Panginoon, walang halaga yung kanyang pasakit, walang halaga yung kanyang kamatayan. At walang halaga rin yung buhay natin. Pero dahil sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay, nagkaroon tayo ng pag-asa. Nagkaroon tayo ng dahilan para magsumikap sa buhay na ito. Dahil batid natin na hindi matatapos sa pagpapakasakit at sa kamatayan ang ating buhay. Dahil alam natin at sigurado tayo na kapag tayo ay nakipagkaisa sa pasakit at kamatayan ni Kristo, tayo magiging kaisa rin niya sa buhay na walang hanggan, sa muling pagkabuhay. Kaya ito yung climax of the story. At ito rin yung magiging climax sa kwento ng buhay natin. Bilang isang Kristiyano, ang kwento ni Jesus ay magiging kwento rin natin kapag tayo ay nagtiwala, kapag tayo ay nagbigay ng ating sarili kay Jesus. Kaya nga mga kapatid, nasaan na tayo sa ating kwento ng buhay? Nasaan na tayo sa ating pagsunod kay Jesus? Nandun na ba tayo sa climax? Nandun na ba tayo sa kahandaan na magpakasakit dahil sa ating pagmamahal? Remember that the passion of Jesus, the suffering of Jesus,
was the passion and the suffering of a lover. Dahil totoong nagmamahal si Jesus. Tingnan natin yung ating mga sufferings, yung ating passion. Ito ba'y dahil tayo nagmamahal? Kung tayo nagmamahal, hindi tayo magrereklamo sa ating mga sakripisyong pinagdaraanan, sa ating mga pagsasakripisyong ginagawa. Kung tayo ay puro reklamo sa buhay, hindi yan ang passion or suffering of a lover. Kasi ang isang nagmamahal, tahimik at taimtim niyang niyayakap ang kanyang pagdurusa, ang kanyang kalungkutan, ang kanyang paghihirap. Just like Jesus. Tulad ng isang maamong tupa, niyakap niya ang krus. Binuhat niya ito at hinarap ang kanyang kamatayan na walang pagrereklamo sa kanyang sarili. Malaya niya itong niyakap because He is a lover. Kaya ang kamatayan ni Jesus ay kamatayan din ng isang nagmamahal. Ang isang totoong nagmamahal ay handang mamatay para magbigay buhay. Kaya yung kamatayan ni Jesus ay kamatayan na nagmamahal at siyang nagbigay ng buhay sa ating lahat. At dahil sa taong nagmamahal, sabi nga ni Gabriel Marcel, sa taong nagmamahal at minamahal, walang kamatayan. Kaya, mga kapatid, yung pagmamahal ni Jesus, ang siyang pagkabuhay natin. Lahat ng minamahal ni Jesus, lahat ng nagmamahal kay Jesus, walang kamatayan. Muling mabubuhay. Ito yung ating pag-asa. Kaya sabi sa ating gospel, binalaan si Jesus ng mga Pariseo na umalis sa Jerusalem dahil gusto siyang ipapatay ni Herodes. Pero sabi ng Panginoon, parang may appointment siya kay kamatayan. Hindi pa niya oras. Dahil hindi siya dapat mamatay sa labas ng Jerusalem, kundi sa Jerusalem mismo. Dahil ang Jerusalem ay larawan ng kaganapan ng plano ng Diyos. Plano ng Diyos, doon magaganap yung climax sa Jerusalem. Mga kapatid, sana dumating din ang punto sa kwento ng buhay natin na tayo ay aakyat sa Jerusalem. Yung rurok ng ating kwento ng ating buhay. Na makakakitaan tayo ng suffering of a lover, dying of a lover, o death of the lover. At nandoon yung pag-asa at paniniwala na tayo bubuhayin dahil tayo ay nagmamahal at minamahal. Sana nag-umpisa na tayo sa ating kwento ng passion. Ibig sabihin, yung mga sakripisyo natin, ay nilalagyan natin ng pagmamahal. Kung ano man ang ginagawa natin, nilalagyan ng pagmamahal. At kung tayo ay tunay na nagmamahal, handa tayong mamatay sa ating sarili para tayo magbigay buhay. Ito yung sinasabi nating buhay, paglilingkod. Kapag naglilingkod tayo, dapat mamatay tayo sa ating sarili. At isipin natin ang makapagbigay buhay sa ating kapwa. Ito yung ating ipagdasal. Ito yung ating hilingin na tayo rin makarating sa climax, sa rurok ng ating kwento, na kung saan ito yung magiging turning point natin, na kung saan tayo ay lalago, uunlad, at magiging ganap na kabahagi sa kwento ng buhay ni Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo po kami na magmahal sa kabila ng mga pagdurusa, na magmahal sa kabila ng pangangailangang mamatay kami sa aming sarili, upang ganoon kami makapagbigay ng buhay sa aming kapwa, at pagdating ng panahon, kami ay muling mabuhay mula sa aming kamatayan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
Para po kayo maging updated sa ating daily reflection ng Word of the Day at sa iba't iba pang mga gawaing pang-ibanghelisasyon, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating pong Facebook page, YouTube channel at Word of the Day. Ganon din po, pakishare po ninyo sa inyong kapamilya, kamag-anak, mga kaibigan ang ating Word of the Day videos para kayo ay maging kamanggagawa namin at kasama sa ating media evangelization at online mission na ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Kaya sana ho, kayo ay maging ka-mission partner ng Word of the Day. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta. In the morning light, feeling a bit unsure, but God's word of the day, it's the perfect cure. In simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a helping hand.